Yan, good morning po sa bawat isa. Yan. Ngayon po, nandun pa rin po tayo sa ating tema na The Parable of Jesus at yan po yung share ko ngayon. No? Pero bago po ako pumunta sa aking mensahe, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon matatagpuan po sa Matthew 13 verses 45 to 46. Ang sabi dito, ang kaharian ng Diyos ay katulad din nito. May isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Yan po. Konting announcement po muna. Next Sunday po ay ang ating Thanksgiving Sunday. So yun po. So ready na po ba kayo sa inyong mga envelopes? Yung mga wala pa pong envelopes, ito po ay available na sa labas po. So mamaya po, no, yung mga hindi pa po nakakuha ng kanilang envelope, sa Sunday po ang ating Thanksgiving, maaari po kayong kumuha dun po sa ating ushers table. Nandun po yan. Pangalawa po, no, sa Sunday, medyo meron po, di ba sanay po tayo na kapag merong event sa church natin, dapat pare-parehong ang kulay ng suot. Sa Sunday po, ang susuot po natin ay merong touch ng beige, no, na pantaas o kaya ay gold. No, so yan po yung ating isusuot. Gold or beige po na damit. Okay, maliwanag po ba? So kung wala po kayo, meron pa po kayong pagkakataon, may ganun po kayo bumili or makapanghiram, no, kung sino po ang meron. And lastly, para dun sa somehow, nag-iisip sila na ay gusto ko mag-share kasi ang dami kong blessing nitong taong to. No, gusto ko mag-share. Pwede rin po kayo magdala ng mga prutas, no? Anong fruits po ito? Pwede kayo magdala ng saging at ng pinya. Ay, hindi. Saging at saka pakwan. Yan. Po? Apple daw. Kasi po ang pinya medyo mahirap yata balatan eh. So, maganda po saging, pakwan. Hindi naman po Pasko eh, Thanksgiving. So, hindi na kailangan ng ubas at saka hindi na kailangan ng mansana siguro. Basta po, saging at saka pakwan po. No? Yan po yung ating dadalhin. Kung sa palagay nyo, tinatouch kayo ng Panginoon, do it po. Yan. So, yan. So, balik na po tayo sa ating mensahe. So, 3 bagay po yung in-announce ko ngayong umagang ito. Una po yung envelope, nasa labas. Yung kulay po ng damit. Huwag po natin kalimutan na beige po at saka or gold. Yan po yung ating isusuot. At higit sa lahat, no, pwede po kayo magdala ng prutas kung sa palagay niyo po kayo ay tinutulak ng Panginoon na banal sa ito na magdala ka. Huwag po kayo magpaawat. Pwede po tayo magdala ng mga prutas. No? So ngayon ang pag-uusapan po natin ay the pearl of great price. Yung kabanatang ito, yung chapter 13, if you're going to read your Bible and makikita mo yung chapter 13 ng Matthew, makikita mo puro parables ang nandyan. No, hindi lamang nagpapakilala ito ng isang bagong subject, pero ito ay isang nagpapakilala ng Panginoon ng isang bagong approach or new method of teaching na tinatawag na parables o mga parabola. Bagamat marami sa mga illustration, yung ginamit ni Christ were designed upang gawing malinaw yung katotohanan. Yung mga parables, nagre-reveal ito ng katotohanan sa mga mananampalataya at nangangailangan ng paliwanag. No? Kung titignan po natin yung Matthew 13, may parables at mayroong explanation, no? At dun sa following verses upang mas maunawaan natin ang mga ito. Pero para po yan sa mga mananampalataya. No? Jesus often used parable para mag-convey ng spiritual, deep spiritual truth para sa mga mananampalataya during that time. Sabi nga po ni R.B.G. Tasker, Jesus deliberately adopted the parabolic method of teaching at a particular stage in His ministry. Makikita po natin, no, at na hindi naman po all the teaching of Jesus is about parable. No? So, sinadya po niya na magkwento tungkol sa isang parable, no, for the purpose of withholding, sabi ni R.B.G. Tasker, ng further truth about Himself and the kingdom of heaven from the crowds who had proved themselves to be deaf to His claims and irresponsive to His demands. From now onwards, when addressing the unbelieving multitude, He speaks only in parables
which He interprets it to His disciples in private. So pag nagkikwento ang Panginoon ng parable, ito ay upang i-withhold ng konti yung katotohanan para dun sa mga tao na hindi siya pinakikinggan. Para sa mga tao na patuloy na nagbibingi-bingihan, and later on, ipinapaliwanag niya ito sa kanyang mga mananampalataya at sa kanyang mga tagasunod. In Matthew 13, yan lang pong aklat na makakakita tayo ng 7 parables about the kingdom of God. Take note po na Matthew 13 lang po si Matthew lamang po nag-record ng 7 parables. If you have time, pwede niyong basahin. In verse 1 to 9 mamaya, makikita natin the parable of the sower o talinhaga ng naghahasik. In verse 24 to 30, ito po yung the parable of the weeds among the thorns o among the wheat, at talinhaga tungkol sa damo sa triguhan. In verse 31 to verse 32, ito yung the parables of the mustard seed. That is about faith. Yung paghahalintulad ng buto ng mustasa sa ating pananampalataya. In verse 31 to 32 naman, the parable of the leaven o yung pampaalsa. And in verse 44, the parable of the hidden treasure na somehow ay may kinalaman sa pag-uusapan natin ngayon na matatagpuan sa verse 45 to 46 na binasa ko kanina, the pearl of great price. And in 47 to 52 of chapter 13, the parable of the dragnet o yung talinhaga ng lambat. So yan ang Matthew 13. Puro talinhaga siya and later on, in-explain naman ng Panginoon ano ang ibig sabihin niya sa mga salitang ito. And today we will be focusing on this verse 45 to 46, the pearl of great price. Pero bakit nga po ba perlas? Pag iniisip natin, bakit nga po ba perlas? Bakit hindi diamante? O bakit hindi siya ibang klase ng mga abato yung ginamit? Ewan ko kung naisama ko yung picture. Meron akong picture yan. Pag nakita natin, bakit mamahalin ang perlas na ito? Ito po ay South Sea pearls and they are the rarest. Meaning, mahirap silang matagpuan. And alam niyo po ba, na sila ay natatagpuan lang sa Pilipinas at saka sa Australia. Ganyan kagandang Pilipinas, na nakakahanap ng mga South Sea pearls. And they are the largest in size at sila yung mga pearls na talagang mamahalin. Alam niyo kung magkano po yung presyo nila? Nire-research ko. Ang pinakamura na South Sea pearl, yung totoong cultivated na pearl, ay nagkakalaga ng $1,000 or 56,000 pesos. Up to 5,556,000. Ganyan kamahal ang South Sea pearl. And they command the highest price and take note, ito yung pinakamahabang oras na nangangailangan para mas makultivate sila. Yan ang South Sea pearl. And magtataka ka, kaya pala ito yung ginamit ng Panginoon sa parabola niya kasi ito yung pinaka-precious na stone. Pero magugulat tayo kung paano ito ginawa. And later ang pag-uusapan natin yan. In this story, makikita natin na merong isang merchant in search of fine pearls discover one exceptional value. A pearl so precious that he's willing to sell everything he owns in order to obtain it. So ang kwentong ito ay tungkol sa isang negosyante na naghahanap ng perlas. At nung nakahanap siya, talaga naging handa siya na ibenta ang lahat ng meron sa kanya at bilihin ang perlas na to. This pearl becomes the most treasured possession, signifying the supreme value of the kingdom of God. Pero ito po yung true interpretation ng parable na yan, is that the merchant man is Christ, and we, the church, is the pearl. I am the pearl, you are the pearl. Tayo po ang tinutukoy dito na perlas, which He purchased at a great cost. Mamahalin po tayong perlas. Yan po ang sinasabi sa parabola na to. At yun naman totoo, He gave His everything. What Jesus gave for us is His life on the cross. Ganyan kamamahalin yung binigay ng Panginoon. He seeks and saves which was lost. Ito yung patunay that we are His treasured possession. Ito yung patunay na kung gaano tayo kalaga sa Panginoon. Ito yung patunay na bilang isang Kristiyano ay mamahalin yung nakuha natin. And yung special twist illustration of the pearl is the perfect picture of the church. A picture of unity. It is formed miraculously for the purpose of being presented back to its maker. Its creator is the owner, just as the church.
like we, no, founded by Christ and His bride. Now, tignan natin, paano nga ba nag-come into existence ang perlas o how the pearl was wrought? Yung perlas, no, pag tinignan natin, hindi siya parang diamond na o ruby na kinakat, no, or kine-curve para mag-form siya sa isang magandang shape. As a matter of fact, kung ganito yung gagawin daw sa perlas, mawawala ng halaga ito. Kasi ang perlas, bawal siya magasgasan. Pag nagasgasan ng perlas, mas bumababa yung kanyang halaga. No? Ganun ka-importante yung perlas. Yung halaga ng perlas ay hindi nakukuha sa bato itself, pero nakukuha ito kung paano ito nabuo. Yan ang perlas. Ito ay nalikha mula sa puso ng oyster, no, sa pinakailalim ng dagat. Pinapasok ito yung oyster, pag pinasok siya ng isang foreign object o yung tinatawag na irritant, no, tulad ng mga buhangin. Na ito mga buhangin na to na marumi na pumapasok dun sa loob ng oyster, no, ito ay pumapasok dun sa inner tissue ng oyster, parang sumusugat sa kanya unti-unti. Pagkatapos, pag nasugatan yung oyster ng isang buhangin, isang foreign material, no, nagsisecrete ito ng isang substance na tinatawag ay nacre o nacre, no? And yung nacre na to, magpo-form siya ng layer by layer around dun sa grain of sand until it is become a fully beautiful pearl. So mula siya sa dumi, no? Mula siya sa buhangin na pumapasok dun sa oyster hanggang sa ito ay maging isang napakaganda at isang mamahaling pearl. Sa mundo ng mga bato, yung perlas lang ang pinaka-uniquely o organically formed. No, yung formation nito ay dahil sa irritation sa katauhan nung oyster. Pero isipin natin to, yung oyster, ang response niya, no, ay yung perlas pala, ang response ng oyster sa mga bagay na nakasugat sa kanya. Sabi nga beautiful scars. Utang ng perlas yung kanyang existence sa talaba, no, na siyang nagtakip ng sugat nito at naging isang magandang perlas. And pag-iisipin natin, di ba napakagandang larawan ito ng salvation ng Panginoon sa atin? The church was formed, o tayo was formed out of the wounds of Christ, out of His death, and He has made possible again by this death and cross. Let's go back again to the history of Adam and Eve. No, nakita natin, they live perfectly in peaceful world, very near sila kay God. Wala silang kahit anong problema until sin entered as an intrusion. Parang foreign material din ng kasalanan An invader to God's perfect world. Yung intrusion na to, di ba, unti-unti itong sumugat sa puso ng Panginoon. Na dumating sa panahon na sinabi niya, nagsisisi siya na nilikha niya yung tao. That's in Exodus, no? Pero, and like that grain of sand, we were trapped, held captive, no, with no escape of our own. And habang kasalanan ay nagiging sanhi na para magkasugat ang puso ng Diyos, yung Diyos naman ay patuloy na natatakip, no, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi nga, Jesus' blood cover it all. Ang krus ay sagot ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yung tindi ng sugat na binigay natin sa puso ng Panginoon, nagbigay siya. Pinakita niya sa atin yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpako ni Jesus sa krus na ating sinasamba ngayon. Ang inosenteng si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sa Garden of Eden noon, tatandaan natin, tinakpan ng Diyos ang katawan ni Adam at Eve. Noong time na na-realize nilang hubad sila at namulat na yung kanilang mata sa kasalanan. At ang tayo, tayo sa krus ay tinakpan ni Jesus ang mga kasalanan natin na dapat mismo ay tayo. Layer upon layer of God's love. No, pinoured out niya yun sa Calvary in the form of His blood as covering of our sin. And then we become His pearl of great price. Mamahaling perlas tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. Yun ay dahil sa dugo ng ating Panginoon. But we have to remember na itong bagay na to ay hindi natin binili. Hindi natin to in-earn. Ito ay binigay niya ng libre. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat yan. No, ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Let us not forget, no, na ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay dapat na kamatayan, pero dahil sa ginawa ng Panginoon that He died on the cross for our sin. No?
nagkaroon tayo ng pagkakataon para magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Now let's look at how the pearl was sought. The merchant man was seeking as Jesus seek the lost. No? Paano nangyari na ang Panginoon ay nagsisik ng mga lost? Remember Luke 15, verse 4 and 6. Sabi dito, kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin nyo? Hindi ba't iiwan nyo ang 99 na sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya itong papasanin pauwi. Pagkatapos tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo, sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin pagkat nakita ko na ang nawawala kong tupa. Di ba ganyan ng Panginoon? No? Na hindi niya hahayaan na mawawala ang isang anak niya, na isang bahagi ng kanya, na isa sa kanyang mga tupa. Ang gagawin niya, iiwan niya yung 99 para hanapin ang nawawala niyang tupa. At kapag nakita niya ito, ibabalik niya ito sa kanyang pastulan. No? Ganyan ang Panginoon. And tingnan natin yung example sa Bible that can be found in the life of the Ethiopian eunuch. In Acts 2 verse 28, Acts 8 verses 26 to 35. Sabi dito, may isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daang iyon ay bihira nilang daanan. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya ay sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Candace. Ang Candace ay reyna ng Ethiopia. No? Makikita natin, sino ang nagsabi kay Felipe na pumunta doon sa Gaza? Ang anghel. Sa verse 28, sabi dito, nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ng propeta Isaiah. Yan yung eunuch. Sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makasabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ng propeta Isaiah. At itong tao na to, ito ay mataas na klase ng leader. No? Yung eunuch. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan na yung kanyang binasa. No, in verse 31, sabi dito, sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Sabihin, itong opisyal na to ay nagbabasa ng isang bagay na hindi niya naiintindihan. No? Sabi niya, paano ko mauunawaan kung wala namang nagpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Itong bahagi ng kasulatan na kanyang binasa, hindi siya nagreklamo, katulad siya ng tupa na dinala sa katayan o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya tinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino tinutukoy na propeta, ang sarili ba niya o ibang tao. Kaya simula ng bahagi ng iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Makikita natin, no, yung eunuch, no, na may ilang katotohanan sa scripture. Una, tingnan natin, yung kanyang journey sa Jerusalem. Anong gagawin niya sa Jerusalem? To worship God. Yung kanyang binabasa, naiintindihan ba niya at the beginning? Hindi, sinabi doon. Anong binabasa niya? The book of the prophet Isaiah. And that thing, no, it indicate yung kanyang spiritual searching. Naghahanap siya. Pero sinong nakatagpo sa kanya? Diba? Sino ang naghanap sa kanya? Di ba ang Panginoon, inutusan niya si Felipe. And his immediate desire na mababtay siya, no, kasi hiniling ni eunuch na ibabtay siya tsaka yung kanya mga tagasunod shows his estimation of the value of the salvation offered through Christ. Patunay lang na siya isang student of the scripture. Nagbabasa siya kahit di niya naiintindihan. Nagsasaliksik siya kahit hindi niya nauunawaan. Ina-apply niya yung natututunan niya sa Biblia, sa abot ng kanyang pangunawa, sa abot ng kanyang makakaya. Naisipin niya, hindi ko to naiintindihan, pero gusto kong basahin.
hindi ko ito nauunawaan, pero gusto kong makilala ng patuloy ang Panginoon sa aking buhay. Higit sa lahat, yung kanyang openness sa ibang nagbabahagi patungkol sa Scripture. Pangalawa, tingnan natin yung example ni Cornelius that can be found in Acts 10 verses 1 to 8. Doon sa Caesarea, may isang lalaking pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na batalyong Italiano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. No? Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, "Ano po ang kailangan nyo?" Sumagot ang anghel, "Pinakinggan ng Diyos ang inyong mga panalangin at natuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya inaalala ka ng Diyos, ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat. Nang makalis na ang anghel, tinawag ni Cornelius ang dalawa niyang utusan at ang isang sundalo maka-Diyos na nagdarasal na madalas niyang utusan. Ikunento ni Cornelius sa kanila ang lahat ng nangyari at pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa Joppa. Si Cornelius, ano yung ginagawa niya? Nananalangin. He doesn't even know kung yung mga kanyang panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Pero sa tagpong ito, sinabi ng anghel na pinapakinggan, in-honor ng Panginoon ang panalangin ni Cornelius. Ano makikita natin? Nakatotohanan. Una, his prayer at yung abuloy na binibigay niya sa mahihirap during that time, indicative of his search of his for righteousness. As a promise of Jesus, God took note of his spiritual hunger and thirst and sent Peter to tell him the gospel of Christ. Anong sinabi sa Matthew 5 verse 6? Mapalad ang taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tinutulungan sila ng Diyos na patupad ang mga iyon. Makikita natin yung pag-search si Cornelius sa pamagitan ng panalangin at pagbibigay ng abuloy sa mga Hudyo during that time. Lastly, si Lydia. Sa Acts 16 verse 11 to 15, sabi dito, bumiyahe kami mula Troas papuntang Samotrase at kinabukasan ay dumating kami sa Neapolis. Mula Neapolis, pumunta kami sa Pilipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Marami nakatira roon na taga-Roma. Tumigil kami roon ng ilang araw. Pagdating ng araw ng pamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babae na titipon doon, kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Sino yung nakiupo? Si Lydia. Saan? Sa mga babae na nanalangin. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Anong ginawa ng Panginoon? Bakit binuksan ng kanyang puso? Para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung naniniwala kayo na ako ay isang tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na tayo tumuloy sa aking bahay at nakumbinsi niya kaming tumuloy sa bahay nila. At ito yung mga ilang katotohanan na makikita natin in the scripture sa ginawa ni Lydia. Her meeting with other women, nakikiupo lang siya, nakikiumpok lang siya para manalangin, illustrate then her spiritual searching. And upon the hearing, yung mga bagay na tinuturo ni Paul, she and her household were baptized. Ganyang kalalim, yung pagnanasa ni Lydia na makilala ang tagapagligtas. This example and the parable itself confirms yung truthfulness si Jesus, teaching about those who hunger and thirst for righteousness, that those who hunger and those who search will indeed find what God has for them. And it is not an accident. Hindi aksidente na kilala natin ang Panginoon. Malala natin yung panahon that we are so searching at gulong-gulo tayo.
Pero sino nakatagpo sa atin? Ang Panginoon. Lastly, how the pearl was bought. In verse 46 of chapter Matthew 13, sinabi dito, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. And the language of the cross, tandaan natin, Jesus paid it all. Yan po ang language ng cross. Binayaran ng Panginoon ang lahat and nothing we can do about it. Wala tayong kayang gawin para mas mahalin tayo ng Panginoon kasi mahal niya na tayo. And how valuable, gaano tayo ka-valuable sa harapan ng Panginoon bilang mga tao? In Ephesians 1 verse 14, sabi, ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ng lubos ang kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. Hindi lang niya tayo binili sa pamagitan ng kanyang dugo. Pero anong nananahan sa atin? Ang banal na Espiritu. Anong ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin? Ito ang nagsasanay para manatili tayo bilang mga Kristiyano. Alam natin, napakahirap maging isang Kristiyano. Pero ang tumutulong sa atin, ang banal na Espiritu. Na sino nagkaloob sa atin? Ang Panginoon. Dahil siya ang tagapagligtas natin. Pangalawang bagay, in 2 Corinthians verse 8 to 9, sabi dito, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin, sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. Ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Anong ginawa ng Panginoon para sa atin? He humbled Himself so much. Nagpakababa ang Panginoon, nabasa natin sa Scripture. Nagpakababa siya that He became obedient even unto death on the cross. Ganyan ang ginawa ng Panginoon dahil mahalaga tayo sa Kanya. Lastly, in 1 Corinthians 6:20, dahil tinubos kayo ng Diyos na napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraan ng ikapupuri ng Diyos. Tinubos niya tayo. Binili niya tayo sa halaga ng kanyang dugo. And that's priceless. Walang katapat na halaga. You are His pearl of great price. Buried in the sea of sinfulness. Lost, just grain of sand, He has poured out Himself upon you until you will become His most precious and valuable pearl. Tayo ang kanyang most precious and valuable pearl. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.